Malaking negosyanteng lokal at ayuhan. Yung batas na yung tax na inilipat sa mga mahirap sa inyo ng value-added tax, ipaboryo sa mga mayayaman. Dati ang tax. Kung sino kumikita, siya nagtatax. Kung kakunti ang kita, kakunti ang tax. Kung malaki ang kita, malaki ang tax. Ngayon hindi. Pare-pareho ang binabayaran ng tax. Pag bumili tayo ng produkto, pare-pareho 12%. Dahil ang batas ang tax na ginawa ay yung value-added tax na pinatuman ng 12%, dati 10, ginawang 12. At kahit mahirap at mayaman, pareho lang babayaran, 12% pag bumili ng produkto. Ang tawag doon, regressive taxation. Regressive. Samantala sa ating konstitusyon na nagsulat, dapat progressive taxation. Pag sinabi progressive taxation, may pagtataki. Pag wala kang kita, huwag kang i-tax. Kapag wala kang kita mo, dapat kang i-tax. Dapat gano'n. Yun ang progresivong pag-buwis. Pero hindi. Niligtas ang mga mayayaman. At para niligtas, value-added tax. At yan ay ginawa ng lahat ng mga presidente. Mula noon, kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Era, kay Gloria, kay Noynoy. Ginawa yung lahat ng yan. Kaya yung lahat ng kailang patakaran na ginawang batas, hindi para sa mahirap, hindi para sa mayaman, sa bayan, hindi para sa mga mayaman at malaking kapitalista, malaking korporasyon, lokal at ayuhan. Yun po yung katotohanan. Yung kontraktualisasyon namin sa mga magagawa, lalo sa mga magagawa yun. Pabor yun sa mga malaking kapitalista. Yung probinsya natin, pabor yun sa mga malaking kapitalista, yung mga branches sa probinsya, at lalo yun sa mga magagawa. Dati, antay. Yung ginawa ng probinsya rin. Mas maraming probinsya, mas mababa ang sweldo. Yung batas na ginagawa ngayon sa Kongreso, hindi na ginagawa ni Franz Castro. At alam ko, hindi siya umoto. Na pinapayagan ang mga tayuhan na mag-rent ng lupa sa Pilipinas ng hanggang 99 years. Ang dami na ng Pilipino walang lupa. Gumawa pa ng sa Kongreso na papayagan ang mga tayuhan na mag-rent ng hanggang 99 years. Eh, ang dami pera ng mga tayuhan. Ay, maubos ang lupa natin. At yung 99 years, mas mahaba pa sa kanyang buhay yun. Pero ipinasa ng Kongreso, para ninyo, para sa mahirap, hindi para sa mayaman. At hindi lang para sa mayaman, para sa tayuhan. Yung batas na yan. At pag hindi kami nanalo ni Franz, pag hindi kami nanalo ni Lisa Masal, at sila pa rin naman nanalo, lulusot yun sa Senado. Sino lulusot yun? Pero siyempre, kapag kami tatlo nanalo, kasama si Ruby, bayaran namin yun. Hindi ba papasa yun? Haharangan namin yung isa ng Kongreso na payagan na mag-rent ang kadayuhang kapitalista mayaman ng 99 years ng lupa dito sa ating bansa. Ay 70% ng ating mamamayan walang lupa. 70% ng ating mamamayan walang lupa at taniman. Kahit lupang tirikan ng bahay ay wala. Bakit? Ipa-rent ng 99 years ng kadayuhan. Kaya hindi nyo makikita na yung ating Kongreso, yung ating Senado, yung ating President at Vice President ay para sa mga mayaman. Teka, wala ba mga kapitero dito? Wala. Wala ba kapitero ba dito? Wala. Wala? Sigurado kayo? Wala. Wala ba mga Marcos dito? Wala. Wala. Dahil lahat. Ako ay hindi mga Duterte, hindi rin ako mga Marcos. Ako ay mga masang Pilipino. Makalay sa masa ako. Yun. At ang problema mo natin, talaga, kung bakit makapasin nyo, ayun, kanino, sinabi ko na wala na. Ay, yun pala. Yung problema natin noon, hanggang ngayon yung problema, di ba? Kung problema natin mababang sahod, hanggang ngayon mababa pa rin. Kung ano, wala na bago. Kung tayo may walang lupang pili ka ng bahay, hanggang ngayon wala pa lang pili ka ng bahay. Kung mataas ang presyo ng bilihin noon, hanggang ngayon mataas ang presyo ng bilihin. Alam nyo bakit? Kwento lang, kwento. May tempo na mga tao. Kwento lang. Alam nyo bakit? Bakit? Ang programa ho ng ating gobyerno, yung program ng ating gobyerno, alam ko, maintindihan nyo ito. Kaya-kaya nang intindihan. Ang programa ng
gobyerno na kailang sumusunod mula po kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Hera, kay Gloria, kay Noynoy, kay Duterte, hanggang kay Marcos Jr. ngayon. Ang programa mo na tinatawag ay yung programa sa Ingleso ay neoliberal. Huwag niyo pasanin yung word. Ang ibig sabihin mo ay programa para paunlarin ang mga negosyante. Yun ho yung programa. Ang programa ng ating gobyerno ay paunlarin ang mga negosyante. At para umunlad ang mga negosyante ng lokal at dayuhan, ang kailan yung programa neoliberal, nang ibig sabihin ay paunlarin ang mga negosyante. Ang term lang ay neoliberal. Para mangyari ang paunlad ng negosyo, yung lahat ng pabo, ibigay sa mga negosyante. Ang unang pupong na ginawa. Kung matatandaan nyo, ang tubig, ang kuryente, ang hospital, ang eskwelahan, hawak ng gobyerno. At ang gobyerno ang nagpapatakbo. At kung ang gobyerno ang nagpapatakbo, mura ang tubig, mura ang kuryente, mura ang pag-aaral, mura ang pagpapagamo. Pati kalsada, mura, mahina, walang tolpi. Yung sa Corico Bridge, ay tayo, wala ng tolpi yun. Ang ginawa ng gobyerno, para kumita ang mga negosyante, binitawan ng gobyerno ang sektor ng serbisyo na yan at ibinigay sa mga negosyante. Ang Meralco, pinahawakan sa sino naghawak? Lopez, no? Yung mga hospital, ibinigay sa mga negosyante. Ang eskwelahan, ibinigay sa mga negosyante. Ang tubig, ibinigay din sa mga negosyante. Ngayon ay Maynila at saka Manila Water. Puro mga negosyante. Ang tubig at saka meron pa prime water sa mga probinsya na hawak ng mga bilyar. Ayan. Ayala, Bilyar, Lopez, ang mga naghawak ng tubig. Lahat po ay privatize. At dahil privatize, hawak ng negosyante, siyempre pinatakbong negosyo. At dahil negosyo, itinaas ang presyo. Dahil para kumita. At dahil itinaas ang presyo, nahirapan tayo. Hindi na serbisyo ang sektor ng serbisyo. Dahil binitawan ng gobyerno yung kanyang responsibilidad at ibinigay sa mga negosyante. Ay hindi naman po pwedeng hindi piliin ng tubig. Kaya kikita sila. Hindi naman pwedeng hindi tayo magkakaroon ng kuryente. Obligado yun. Kaya kikita sila. Hindi naman pwedeng hindi tayo magpapagamot kapag nagasakit. Kaya kikita sila. Kaya tiyak ang kita, tuwang-tuwa ang mga negosyante. Lumaki ang kita ng mga negosyante. Tiba-tiba sila. Kaya lalahirapan ang tao dahil pinasa ang presyo. Yun po yung problema sa halimbawa kung bakit sinasabi namin na masabing program ay pabor sa mga negosyante. Isa po, yung tawag ng privatization. Pati ngayon ay yung airport ngayon ay privatize na, ibigay kay Hamam. Yun, lahat na ibigay. Ay siyempre, lahat ng mga abroad dadaan doon, kikita si Hamam. Kaya tiba-tiba ang kita nila. Tumaas ang presyo ng mga park sa airport, tumaas ang NPP, lahat tumaas, tumita sila. Isa pang problema na sa patakaran. Bukod sa patakaran privatization, under ng neoliberal na ibig sabihin pagmahal ng mga negosyante, ang isa pa ho, ay yung tinatawag natin labor flexibilization. Na ibig sabihin lang ho ng labor flexibilization, kayong mga manggagawa, maging flexible kayo. Huwag na kayong manindigan na kayo dapat regular lahat. Dapat pumayag na kayong maging kontraktual. At kayo mga manggagawa, pumayag na rin na hindi pwedeng lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas ay pantay-pantay sa sahod. Pumayag na rin kayo na sa probinsya ay iba-ibang sahod. Ayun. Ang tawag doon, labor flexibilization. At sa labor flexibilization, na contractualization at provincial rin, tuwang-tuwa ang nalaking negosyante. Tiba-tiba sila. Kasi lumiit ang kailang gastos sa mga pagtrabaho sa probinsya at yung mga nakikita lang nagbubuntis, o kaya may mga trabaho, tatanggalin nila anytime. Walang job security kapag ikaw ay kontraktual. Kahit 5 taong ka na, 10 taong ka na, tatanggalin ka. Kaya tuwang-tuwa ang mga negosyante, kumita ang mga negosyante. Maraming pang halimbawa, nung patakaran, privatization, deregulation, liberalization. Yung sa deregulation lang, bilhin nyo, ang presyo ng produkto, walang regulasyon. Anytime pwede na itaas. Ang presyo ng gasolina, anytime pwede itaas lang. Umaga, hapon, tanghali, linggo-linggo, pwede lang itaas. Walang regulasyon ng gobyerno. Deregulated. Pero ang sweldo ng mga magagawa, regulated.
once a year lamang pwede humingi ng dagdag asawa ng mga nagawa. Ay, yung presyo ng piyesta ng mga negosyante. Yung presyo ng bilihin lang, pwede itaas araw-araw, pero yung sa ng mga nagawa, hindi pwede itaas ng sa loob ng sa taon. Yan yung mga yan yung programa ng gobyerno. Niliberal sa Tagalog, ang ibig sabihin lang, paundarin natin ang negosyo. Ngayon, bakit? Nanay, maintindihan nyo ito ha, maintindihan nyo ito. Bakit? Anong logic naman, anong paglulo ng gobyerno? Paundarin natin ang negosyo. Dahil pag umulat ang negosyo, mapupuno naman ang bulsa nila. At pag napuno ang bulsa nila ng kailang kita, yan ay aawas din. Aawas. Ganun natin aawas. Aawas. At pag umawas, atapon niya, masasal ng mga mamayan at makikinabang na ang buong bayan. Kaya kung nagdang ang buong bayan, yun ang kailang paniwala. Sa English, sa tawag yan, trickle down tuning. Pag napuno ang bulsa ng mga mayaman, dahil sinuport ang gobyerno ng mga mayaman, kumita sila ng kumita, naglagay sila ng kita sa bulsa, aawas at umawas, ay mapupuno, masasawa ng mamayan, kung nagdabuhin ng mga mamayan. Yan ang kalokohan ng naliwanag sa atin na hindi naman umawas dahil ang bulsa ng bawal niya, kapag nilalagyan, habang nilalagyan ang pupuno, lumolobo, kaya walang umaawas. Kaya yung grupa sa Pilipinas halos na yun, pinag-aaral ng Bibilyan. Yung mga sakahan sa Cavite, ginawang Bilyar City. Kinakailangan ka sa Palipay, 38 hectares na mga maragta na natira, pinalayos sa mga maragta, kinamkam yung lupa sa Palipay, 38 hectares, ginawang subdivision. Pinalayas. At nagagawa niya kasi marami sa pera, maraming kapamilya, maraming koleksyon, senadorang ang asawa, senadorang anak, ay hirap na bami. Yun ang nangyari. Kaya, yung pabor sa ating mga sa pamayaman, hindi sa atin. Yan po yung short-term paliwanag kung bakit tayo mga mahihirap ay patuloy na naghihirap at nagigiligan ang kahirapan natin dahil may batas na ginawa, may programa ginawa ng gobyerno at nagigiligan din ang pagyaman ng mga mayayaman dahil may batas na may nasa ng law. May pambalas na batas na ginawa, protektado sila ng batas. Ay may protektado sila ng batas. Kasi sila nasa tuktok eh. Ito yung kung may balita sa mga magsasaka, yung rice clarification law. Yung batas na ginawa ng Senado. Talagang umiyak po ang mga magsasaka dyan sa batas na ginawa yan. Yung rice clarification law yun, ang ibig sabihin no, pinayagan ang mga malaking negosyante sa importation ng bigas na mag-import ng unlimited na bilang o volume ng bigas. Mapayagan, tumambang ang bigas dito sa ating bansa, sa mga merkado, tumambang. Nung tumambang na, yung pain ng mga magsasaka, hindi na mabili. At mabibili lang yung kung mura. Kaya doon yung ating mga magsasaka. Iba-atiwan mo ng mga malaking negosyante sa pag-import ng bigas. Ngayon, ilang pagkatapos. Senador, itong aming campaign meeting, meron tayong pagkakataon na magtanong yung mga nandito, kaya ayaw kitang putulin, ano? Baka gusto mong mag-invite ng tanong, para mas sige po, tatapusin ko na. Okay. Hindi na wala nilang minute lang. Okay, salamat po. Tatapusin ko na. Ngayon, kaya po, ang aking panawagan sa inyo, ang panawagan ko sa ito sa mga mamayang patay. Pasok. Kung gusto natin ng pagbabago, dahil yun ang ating hangad kung bakit tayo nag-eleksyon, o lumagaw, ang aking panawagan sa inyo, baguhin natin, kumbinsin natin ang ating mga kababayan na baguhin na ang framework ng pagboto sa eleksyon. Itakulin natin yung mga dati na wala namang ginawa. Yung mga trapo, dynasty at mga milyonaryong politiko, wag na po natin tangkilirin yung mga yan. At sa halip, medyo mahirap, at sa tayo bumot sa mga sikat, sa bumot sa mga mayaman, ang tangkilirin ho natin ay mga leader, ang bansang leader ng mga sektor. Subukan ho natin, mga leader ng magagawa, leader ng maralita, leader ng mga kasaka, leader ng mga driver, leader ng mga isda, yung kasama natin. Medyo mabigat yan, dahil babaguhin natin yung dati natin nakaraan na puro
mayayaman, sikat, wala tayo sa kasikat, baguhin natin yun. At iboto natin yung mga leader natin. Sabi ni, pag-uli na po, sabi ng matalinong tao sa mundo, si Einstein, kung paulit-ulit mong ginagawa sa bagay, yun ang ginagawa mo, at naghahanap ka ng bagong resulta, kabaliwan yun, sabi ni Einstein. Kaya kung palagi may yaman at sikat at ating boboto, wala namang nangyayari, tapos boto ko ulit, naghahanap ka ng bagong resulta o magandang resulta, kabaliwan yun. Kung kaya kung gusto natin magbabago talaga, kung mahal natin ang ating bayan, kung mahal natin ang ating mga anak, kinabukas ang ating mga anak, subukan natin. Subukan natin ang mga leader ng masa. No? At kung meron kayo at matakbo ay mahigit 12. Subukan natin na ang ihala ay mga leader ng sektor. Gawin natin para sa gano'n ay magkaroon ng totoong debate sa Senado. Debate sa pagitan ng 12 leader ng sektor at 12 leader ng mga kapitalista nang sa gano'n ay magkaroon ng totoong debate sa Senado. Sa pagitan ng gusto itaas ang sahod at sa pagitan ng ayaw itaas ang sahod. Sa pagitan ng gusto itaas magkaroon ng lupa ang mga pasaka at mga mamayan sa isang grupo naman na ayaw nila magkalupa ang mamayan. Sa pagitan ng gusto ibaba ang presyo ng bilihin at sa isang kabila na ayaw ibaba ang presyo ng bilihin. Ganun debate ang gusto natin mangyari. At nang sa gano'n magkaroon ng totoong tinatawag ang mga mahihirap, ang mga mamayan doon sa ating Senado. Dahil kung hindi, ay kampo ng kadiliman at kampo ng kasama naman ang mananalo. Wala tayong pagkasa. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Woo! Galing. Galing na kagad. Baka meron nung gusto baka meron nang may baong meron po ba? Kung wala po,